Nakasilip ang magpinsang Annabel at Maymay sa siwang ng nakabukas na pinto. Ang pinto ay patungo sa lagusan palabas ng ilalim ng lumang bahay. Hindi ko maintindihan ang bulong, ani Maymay kay Annabel, na tulad niya ay inaaninaw ang pinanggagalingan ng mga usok na nagpapaluha sa kanilang mga mata. Ako rin, hindi ko maintindihan, wika ni Annabel, na inuulinig ang mahina, tila banyagang wika mula sa matandang orasyon. Ano kaya ang sinasabi? Usisa ni Maymay sa pinsan. Umiling si Annabel pagkatapos ay sininyasan nito ang pinsan na umalis na sila. Patiyad na umalis ang dalawa. Shh! Ani Maymay nang muntik ng matisod ni Annabel at nakakapit lang sa isang upuan kaya hindi na tuluyang natumpa. Ngunit bago pa sila muling nakahakbang palayo ay napako sila sa kinatatayuan. Saan kayo pupunta? Ang maautoridad na tanong na tinig. Sabay na napalingon ang magpinsan at bago pa lumabas ang malakas na tilim mula sa kanilang mga labi ay natakpan iyon ng magaspang na mga kamay na tumakip hanggang sa kanilang ilong. Gabi. Halos nalibot na ng mga magulang ni Maymay at Annabel ang buong barangay ng San Antonio. Pero ni anino ng dalawang bata ay hindi nila nakita. Tinanong nila si Anton na laging kasama ni Annabel sa paglalaro nito. Pero hindi rin daw nito nakikita ang pinsan. Kung saan sila nagtanong para hanapin, pero nanatili silang bigo. Walang tigil sa pag-iyak si Elvira, ang ina ni Maymay, at ang kapatid na si Bida, ang ina ni Annabel. Magkahalo ang sindak, pangamba at takot sa puso ng babae. Paano ay unang pagkakataon iyon na nagbakasyon silang dalawa ng bata sa San Antonio na hindi kasama ang asawa. Hindi niya alam kung paano ipapaalam sa lalaking naiwan sa Maynila ang pagkawala ng kaisa-isa nilang anak. Ang mag-asawang si Pepe at Bida, ang mga magulang ni Annabel, ay ganun din. Magulo ang isip ng mga ito at hindi alam kung ano ang gagawin. Batid nilang makulit ang mga batang si Annabel at minsan ay matigas ang ulo, ngunit masunurin pa rin. Hindi basta pupunta sa malayo ang anak na hindi nagpapaalam. Lumipas ang magdamag, lumapit ang bukang liwayway. Maggana ang magkabilang mata ni Elvira na walang tigil sa pagluha. Sina Pepe at Bida ay hindi rin dinalaw ng antok. Halos niwala pang balak na sumungaw ng liwanag sa silangan ay pumunta na ng bayan ang tatlo para ipablatter sa presinto ang pagkawala na magpinsan. Mabilis kumilos ang otoridad. Binalugad nila ang lahat ng posibleng katagpuan kina May at Annabel. Sa huli, pare-pareho silang nanatiling bigo. Tila bulang naglaho ang magpinsang Maymay at Annabel. Walang nakakita kung saan sila pumunta. Ilang beses nang dalhin ibalik sa pagamutan si Elvira dahil sa laging hinihimatay. Hindi na rin makausap si Bida. Ang buong barangay ng San Antonio ay nakihanap na rin sa magpinsan. Matanda, bata, lalaki at babae ay tulong-tulong para agarang makita ang dalawang nawawala. Sa kinaroroonan, nanlaki ang mga mata ni Maymay at Annabel.
sa kahindik-hindik na mga pangyayaring nasaksihan nila. Panay ang ikot ng kanilang sindak ng mga mata dahil iyon lang ang tangi nilang nagagawa. Nakatali ang mga kamay nila sa likod ng upuang silya. May busat ang kanilang mga bibig. Ang mga paa nila ay nakagapos rin sa silyang upuan. Ang pinagtutuunan ng pansin ng dalawa ay ang dugong tumutulo mula sa mahabang mesa sa kanilang harapan. Isang matalim na kutsilyong punong-puno rin ng dugo ang nasa ibabaw noon. Kung kaninong dugo at kung bakit may dugo ay hindi kayang unawain ng mura nilang isipan. Basta ang alam nila ay nababalot sila ng walang kasintinding takot. Lalong nanginig sina Annabel at Maymay nang unti-unting pumasok ang liwanag nang bumukas ang pinto. Mula roon ay bumulaga ang larawan ng matandang hukluban na may-ari ng bahay. Halos sumabog ang kanilang dibdib sa hindi nakalabas na tili mula sa may busal na bibig. Palapit ang matanda ay amoy na amoy nila ang masangsang na amoy ng dugo na nakatalsik sa damit nito. Hindi kinaya ni Annabel at Maymay. Dumiretso ang matanda sa mesa nito. Kinuha nito ang kutsilyo at kumislap ang talim sa tama ng liwanag at umalis kapagkuhan. Isinara ng babae ang pinto ng kwarto at muli ay binalot ng dilim ang lugar na iyon. Umagos ang luha ni May at umikot naman ang isip ni Annabel kung paano sila makakatakas. Nagmasid siya sa paligid. Ang silid sa ilalim ng lupa ay walang ventilasyon maliban sa isang napakaliit na bintana. Imposible silang makalabas mula roon dahil mataas akyatin. Ang nalalabing daan ay ang pinto na sigurado niyang nakakandado mula sa labas. Nanlumo siya ng maisip na paano nga pala sila makakakilos ngayong nakatali ang mga kamay at paa sa upuan. Hindi napansin ni Annabel na may mga matang nakamasid sa kanilang magpinsan mula sa maliit na siwang ng bintana. Walang kinain sina Maymay at Annabel pero wala silang nararamdamang gutom. Natatalo na ng takot ang kalam ng kanilang mga sikmura hanggang lumipas ang mga oras at nakatulog sila sa pagod, tensyon at gutom. Ang makakaluskos sa kanyang tabi ang gumising kay Annabel. Nang magmulat siya ng mata ay nakitang nagwawala si Maymay mula sa pagkakakaladkad dito ng matandang hukluban. Si Maymay ang gagawing alay ng matanda sa pag-oorasyon nito. Ibig sumabog ng katinuan ni Annabel. Halos matulala at magyelo sa kinatatayuan. Kung hindi sana siya niyaya ni Maymay sa guhong lumang bahay. Gauchor, Kistator, Limator. Orasyon ng matandang babaeng nakadipa ang mga kamay sa harap ng mesa ay naroon si Maymay at patuloy na nagwawala. Dakbor, Biapor, Panwihor. Nakapikit ang mata ng nasa malalim na konsentrasyon. Maya-maya ay inilabas ng matanda ang matalas na kutsilyo. Kumislap ang talim noon mula sa liwanag ng sirang maliit na bintana ng silid. Umagos ang luha sa sindak ng mata ni Maymay nang itingin kay Annabel. Resignado na ang bata sa darating na kamatayan. Pero bago pa itarak ng matanda ang patalim sa puso ni Maymay, biglang bumulagbag ang pinto.
Inuluwa ng pinto ang punong barangay ng San Antonio at mga tanod. Mabilis patakbo halos nang lundagin nila ang matanda at agawin ang hawak na patalim. Ang nasa likuran, sina Elvira, Bida at Pepe at sumugod sa kanilang mga anak para tulungan kalagkan ang mga ito sa pagkakatali. Bitawan niyo ako. Hindi pa tapos ang orasyon ko. Sigaw ng matanda. Nabigla ang mga barangay tanod sa lakas ng matanda pero tiniyak nilang hindi ito makakawala. Tulong-tulong nilang inilabas ng silid na iyon ang baliw na babae. Sa loob ng bahay, naguho ay naroroon. Nagtitipon ang maraming mga kapitbahay at mga kakilala. Kasama ng mga ito si Anton. Si Anton ang naging susi sa pagkakatagpo sa magkaibigan dahil nang minsan silang naglibot ni Annabel sa guho ay napansin nila ang maliit na bintana na halos kapantay ng diyayapakan nilang lupa. Sa labas ng bahay, hinabol sila ng isang aso kaya hindi sila natuloy pumasok sa guhong bahay. Naalala ng bata na nangako si Annabel na babalik doon para tuklasin kung ano ang lihim ng naririnig nilang orasyon. Iyon ang sinabi ni Anton sa mga magulang nina Maymay at Annabel kung kaya natagpuan ang dalawang babae.